Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 376 hanggang 400. Kabanata 376. Ang orihinal na nasisiyahang mukha ni Fredman ay biglang naging mabigat. Mahalagang mabawi ang mga kakayahan ng mga lalaki at muling ayusin ang kapangyarihan ng lalaki. Ngunit ang buhay ay mas mahalaga. Hindi mo maaaring kunin ang iyong buhay para makipaglaro sa mga babae, tama ba? Nakita ni Robert Way ang kanyang kaibahan, at nagtanong ng may pagtataka, Fredman, anong mali, mayroon kang hindi masabi? Nagpakita ng walang magawang ekspresyon si Fredman at sinabing, Brother Way, totoo na ako ay na nabubuhay na bading ngayon, kapatid, at wala akong magawa. Pumunta ako sa ospital at walang magawa ang doktor, dapat tulungan mo ako. Habang sinasabi niya, nagmamadali siyang nagtanong. Ang gamot ba ay ginamit ng old master mo minsan o 2 beses na nakakalason? Gusto mo bang kunin ito para subukan ko? Nagmamadaling sinabi ni Robert Way, Brother, huwag mong subukan ang gamot na yan. Kung talagang sinira mo ang iyong katawan, ang pakinabang ay hindi katumbas ng pagkawala. Gaya ng sinabi niya, muli niyang sinabi, nga pala, pinag-aaralan pa lang ng pamilya Way itong reseta. Umaasa na pagbutihin ito, upang hindi lamang nito palakasin ang pagkalalaki, ngunit hindi rin masaktan ang katawan. Kung gagawin ng maayos, posible. Ito ay may malakas na epekto sa pag-aayos sa mga kakayahan ng mga lalaki. Talaga, nagulat na sabi ni Fredman, ang galing, kailan ito may lalabas? Sinabi ni Robert Way, gayunpaman, ang gamot na ito ay kulang pa rin sa mga panggamot na materyales. Kung ito ay makumpleto, aabuti ng 2 araw para sa tradisyonal na gamot expo na gaganapin. Bago mabibili ang gamot na ito sa expo. Tuwang-tuwa si Fredman, magdadalawang araw pa, basta gumaling siya, kaya niyang maghintay kahit 2 taon. Kaya dali-dali niyang sinabi, Kuya Way, pagkatapos magawa ang gamot, pwede mo bang ibenta sa akin? Kailangan ko talaga ang bagay na ito ngayon, kailangan ba? Isa na siyang buhay na yunuko. Kung mananatili siya sa ganoong paraan, maaari ring maputol ang kanyang sarili. Bumuntong hininga si Robert Way at sinabing, hindi dahil hindi ka tinulungan ng matandang guro, ang mga materyales na kailangan para sa gamot na ito ay masyadong mahalaga. Tinatayang sa mga unang pagsubok, isa lang ang maaaring magawa na kopya. Pagkatapos magsalita, sinulyapan niya si Wendy at nakangiting sinabi, gayunpaman, hindi imposibleng pag-usapan. Paanong hindi alam ni Fredman ang ibig sabihin ng Robert Way nitong matandang sorrow? Isang ngiti ang ipinakita niya na nauunawaan ng bawat lalaki, at direktang sinabi kay Wendy, Wendy, mula ngayon gagawin mong maging tao ni Brother Way. Salamat sa kanya para sa akin, tulad ng paglilingkod sa akin, paglingkuran mo siya, alam mo ba? Nang marinig ito ni Robert Way ay agad siyang natuwa. Nang makita ang unang tingin ni Wendy, inasam niyang may mangyari sa kagandahang ito. Ngunit nang mabalitaan niyang pamangkin siya ni Fredman, labis siyang nadismaya. Ngunit sa hindi inaasahan, siya pala ang manliligaw ni Fredman, at direktang itinulak ni Fredman si Wendy sa kanyang mga kamay upang humingi ng gamot. Ito ay talagang walang pagsisikap. Kabanata 377. Medyo hindi masaya ang puso ni Wendy. Umaasa pa nga siyang patuloy na maging manliligaw ni Fredman, at maipakilala siya ni Fredman sa mas mahalagang tao. Sa ganitong paraan, sa tulong ng aura ni Fredman, mapapamahalaan niya ang kanyang mga contact at unti-unting maging babae ng Ores Hill. Sa oras na yon, hindi lamang marami ang makikinabang. Ang Wilson Group ay makikinabang din, at siya ay maging suporta rin ng Wilson Group at maging pinuno ng Wilson Group.
Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ginamit lamang ni Fredman ang kanyang sarili bilang kasangkapan, para magtanong sa isang gamot. Kailangan niyang ibigay ang sarili kay Robert Way. Gusto kong maging manliligaw ni Fredman at isang celebrity sa matataas na uri, ngunit ayaw kong maging isang laruan ng matataas na uri. Kapag ang reputasyon ng laruan ay kumalat, pagkatapos ay hindi ko gustong umakyat sa buhay ko. Kaya, hinawakan niya ang kamay ni Fredman at sinabing, Fredman, mahal na mahal ka ng mga tao, gusto nila na nasa tabi mo at ayaw kang iwan. Labis ang sama ng loob ni Fredman kay Wendy sa mga oras na ito. Dahil si Wendy ang kasama na pinakamababang presyo ang performance ratio sa mga babaeng nakalaro niya. Kaya naman, sabik na siyang maalis si Wendy kapalit ng huling benepisyo. Ang pagpapadala sa kanya kay Robert Way ay natural na naging pinakamahusay na pagpipilian ngayon. Ngayong wala na siyang kakayahan sa lugar na iyon. Si Wendy lang ang mapapanood niya at hindi ito makakain. Pero kung pinaalis si Wendy, kung kaya talagang gamutin ng pamilya Way ang kanyang tinatagong sakit, kaya niyang ipatuloy na maghanap ng ibang babae. Kaya malamig niyang sinabi kay Wendy, tigilan mo ako, hinihiling kong samahan mo si Kuya Way. Kaya ikaw ay makakasama siya. Nasaan ang napakaraming kalokohan? Tumulo ang nalulungkot na luha ni Wendy, umiiyak. Fredman, hindi ba nanatili ka sa akin dahil ikaw ay tulad ko? Kung talagang gusto mo ako, paano mo ako maibibigay sa iba? Si Robert Way sa gilid ay medyo hindi komportable, at sinabing, oh, Fredman, since si Miss Wendy ay may malalim na pagmamahal para sa iyo, dapat ay huwag mong pahirapan. Itinaas ni Fredman ang kanyang kamay at sinampal si Wendy, at nagmura. Laruan lang kita, kailangan mong gawin ang ipinagagawa sa iyo kay Mr. Way, at naglakas loob kang sumuway. Sabihin mo kung ayaw mong samahan ng maayos ngayon si Kuya Way. Agad akong aatras mula sa pamilyang Wilson at hayaang mabangkarote ang pamilyang Wilson. Dapat mo ring ibalik ang pera na binigay ko sayo. Paano matutulungan ni Fredman ang pamilya Wilson? Bumalik sa orihinal na hugis. Iyon ang gusto mo? Nang marinig ito, natigilan si Wendy, at isang pakiramdam ng kahihiyan ay agad na pumasok sa kanyang puso. Ngunit ano ang silbi ng kahihiyan? Kaya ba niyang tanggihan si Fredman dahil sa kahihiyan? Ang pagtanggi kay Fredman ay napakasimple. Kung hindi siya pumayag, magagawa niya ito. Ngunit ano ang mangyayari pagkatapos ng pagtanggi? Pagkatapos tumanggi, babalik ang lahat sa orihinal nitong posisyon. Ang pamilya Wilson ay maghihintay para mabangkarote. At ang kanyang sariling sosyalistang pangarap ay masira din. Kaya naman pilit na ngumiti si Wendy at sinabing, pangako, gagawin ko, tiyak na alagaan ko si Mr. Way. Ngumiti si Fredman at sinabing, tratuhin mo siya bilang kakilala. Gaya ng sinabi niya, itinulak niya si Wendy sa mga bisig ni Robert Way at ngumiti, sumama ka kay Mr. Way ngayong gabi. Niyakap ni Robert Way si Wendy, sobrang excited, at nakangiting sinabi, Wendy, hayaan mo ako magbukas ng kwarto sa hotel. Kilalanin natin ang isa't isa ngayong gabi. Tahimik na pinunasan ni Wendy ang kanyang mga luha, may hinanakit sa kanyang puso. Si Wendy ay anak din ng pamilyang Wilson, at hinanap ng hindi mabilang na tao. Mayroon din siyang mapagmataas na puso, naghahanap ng boyfriend na mayamang ikalawang henerasyon ng isang malaking pamilya. At siya ay hindi tumingin sa ilan sa kanila. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na haantong siya sa ganito, pagkatapos mapagod sa lahat ng mga function. Kabanata 378. Inabando na siya ng fiancé na si Gerald at naging lover siya ni Fredman, pero ginamit siya bilang laruan niya at inihagis niya, at binigay kay Robert Way. Kung magsasawa si Robert sa kanya sa hinaharap, kanino siya itatapon? Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang isipin ang kanyang pinsan na si Claire. Si Claire ay hindi kailanman nag-isip ng ganito sa kanyang sarili. Hindi pa siya nakipagrelasyon dati, at direkta siyang ikinasal kay Charlie, isang basura. Ngunit bagaman si Charlie ay isang basura, hinding-hindi hahayaan ni Charlie na insultuhan siya ng ganito. Sa kaibahan, maaaring hindi siya isang panalo.
Niyakap siya ni Robert Way ng mahigpit sa kanyang mga bisig at sinabi kay Fredman na may malungkot na mukha, "Huwag kang mag-alala, Mr. Wilson. Kapag nakuha namin ang reseta, ipapadala ko sa iyo ang gamot kaagad. Tulungan kang mabawi ang iyong kapangyarihan." Magaling. Sa wakas ay pinaginhawa ni Fredman ang kanyang puso at nakangiting sinabi, "Kung gayon ay mahihintay ako sa iyong mabuting balita." Nang may kapayapaan ng isip, tumango si Robert Way at tumingin sa oras. Nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa sa ginagawa niya kay Wendy, kaya ngumiti siya kay Fredman at sinabing, "Mr. Wilson, hindi na masyadong maaga, doon tayo mamayang gabi." Dito, alam ni Fredman na hindi na makapaghintay si Robert Way na dalhin si Wendy para magpalipas ng gabing magkasama, at hindi maiwasan ng kanyang puso na makaramdam ng inggit. Ngunit tumango siya ng napaka-mapagbigay at ngumiti, "Okay, ito na ang gabi, mauna na kayong dalawa." Pagkatapos magsalita, sinabi niya kay Wendy, "Paglingkuran mo ng mabuti si Pangulong Way, naiintindihan mo ba?" Nahihiyang tumango si Wendy, at nagsabi lang ng tapat, "Naiintindihan ko." Ngayong gabi, naging lover ni Robert Way si Wendy. Bagamat labis na naiinis si Wendy sa bagong titulong ito, namangha si Robert Way sa kanyang pagganap sa bagay na yon. Ngayong gabi, natagpuan din ni Robert Way ang kanyang pangalawang tagsibol sa katawan ni Wendy. Kaya, pagkatapos ng pag-aani, hinawakan niya si Wendy at ipinangako, "Hindi mo kailangang samahan ang matandang kapwa na si Fredman. Sumunod ka sa akin ng matatag at gagawin kitang reyna." Sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Wendy nang sabihin niya ito. Kung may ipagawa si Robert Way sa kanya, hindi masamang sumunod sa kanya. Kung tutuusin, hindi man siya kasing yaman ni Fredman. At least mas bata siya kaysa kay Fredman. At tila hindi siya ang uri ng lalaki na basta-bastang ibigay siya sa iba. Kinaumagahan, balita ng pagkawala ng pamilya Gao at ng kanyang anak ay nagpatuloy sa pag-ferment. Sinasabing itinaas ng pamilya Gao ang reward sa 10 milyon, at maraming maliliit na gangster sa kalsada ang nagsimulang hanapin ang kinaroroonan ng mag-ama, umaasang yumaman na magdamag. Nakakalungkot na ang pamilya Gao at ang kanyang anak ay nolipol, at wala na sila sa pagitan ng langit at lupa. Pagkatapos ng almusal, pumunta si Claire sa studio, at pumunta naman si Jacob sa Antique Association. Ito ay sinasabing nag-aaral siya ng antigo ng pagpapahalaga, sa master ng asosasyon kamakailan. Si Elaine naman, takot na takot siya kahapon, pero naglaro siya ng mahjong kaninang umaga na may heavy makeup. Si Charlie ay nagpupunas ng sahig mag-isa sa bahay, at biglang nakatanggap ng tawag mula kay Warnia, ang pinakamatanda sa pamilyang Song. Pinindot ni Charlie ang answer button habang kinakaladkad ang lupa. Ang malumanay na boses ni Warnia ay narinig, at nagtanong siya ng may paggalang, "Mr. Wade, nasa bahay ka ba ngayon?" "Oo," nagtataka si Charlie, "may kailangan ka sa akin?" Kabanata 379. Nagtataka na tanong ni Charlie, "Hinahanap mo ba ako?" Bahagyang ngumiti si Warnia at sinabing, "Tama, ang aming pamilya ng Song ay namuhunan sa isang high-end club sa Jingke District. Gusto naming padalhan ka ng Supreme Membership Card. Andito ako sa ibaba ng bahay mo ngayon." Walang pakialam na sinabi ni Charlie, "Pumasok ka na, nasa bahay lang ako." Nagmamadaling sinabi ni Warnia, "Maganda yan, pupunta ako ngayon." Ibinaba ni Charlie ang tawag na may kasamang ugong. Makalipas ang ilang minuto, nag-doorbell si Warnia. Binuksan ni Charlie ang pinto, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Ngayon si Warnia ay nakasuot ng mahabang itim na panggabing damit. Trim na malapit sa katawan, perpektong ipinapakita ang kanyang manipis na malawilo na baywang. Sa ilalim ng palda na may maikling harap at mahaba likod, may isang pares ng puti at walang kamali-mali na mahabang binti. Parang isang magandang jet, kaakibat ng kanyang kaakit-akit at marangal na mukha. Pati na rin ang mataas na ugali na matagal na niyang nilinang. Kasing ganda ng night elf ang buong pagkatao. Napakaganda ng kanyang damit. Hindi maiwasan ni Charlie na tumingin pa. "Ginoong Wade,
Utang ni Warnia ang kanyang katawan. Pagdating niya, kusa siyang nag-makeup at nagbihis pataas. Nang makita ang kahangahangang mga mata ni Charlie, hindi niya maiwasang maging matamis. Bahagyang tumango si Charlie, pumasok at maupo ka. Tumango si Warnia, at maingat na sinundan si Charlie sa pagpasok. Pagkaupo nilang dalawa ay naglabas si Warnia ng isang VIP card, na puro platinum at magalang na inalok ito ng 2 kamay. Ginoong Wade, ito ang pinakamataas na VIP card ng Brilliant Club. Isang card lang ang ginawa. Ikaw lang ang meron nito. Ito ay isang bit ng aking puso. Anumang oras na pumunta ka sa Brilliant Club, magagamit mo ang card na ito ng libre habang buhay. Ang maluwalhating club na kakabukas lang ay naging mainit na paksa sa matataas na klase ng Ores Hill sa mga araw na ito. Dahil ito ay isang club na pamuhunan ng Pamilya Song. Ang kabuuang pamumuhunan ay labis na mataas, at ito ay naitayo ng ilang taon bago tuluyang nakumpleto. Maaari itong maging itinuturing na nangungunang high-end na business club sa Ores Hill. Sa suporta ng Pamilya Song ng Ores Hill at halos lahat ng malalaking tao sa buong probinsya ng Nanbuang nagtipon dito. Kung mas maraming malalaking tao ang nagtitipon, mas mahusay na pagpipilian para sa mga pag-uusap sa negosyo, kooperasyon, at pagpapalawak ng mga kontak. Kaya bago ito magbukas, hinanap ito ng hindi mabilang na mga tao, at lahat ay gustong maging miyembro ng napakatalino na club. Gayunpaman, upang matiyak ang high-end na club, ang mga miyembro dito ay may napakahigpit na threshold. Ang mga makikinang na miyembro ay nahahati sa 4 na antas: ordinaryong miyembro, senior member, VIP member at senior VIP member. Tungkol naman sa Supreme VIP card na ipinadala ni Warnia kay Charlie, ito ay natatangi, kaya hindi ito alam ng labas ng mundo. Among them, the lowest ordinary member lang. 1 million ang membership fee. Ang premium na miyembro ay 5 milyon, at ang VIP na miyembro ay 10 milyon. Para maging senior VIP member, dapat ay patriarch ka na may asset ng pamilya na 10 bilyon. Kung hindi, imposibleng makakuha nito. Sa makatuwid, sa labas ng mundo, ang senior VIP ay isa ng nangungunang miyembro. Walang gaanong interes si Charlie sa ganitong uri ng bagay, ngunit hindi ito madaling pabulaanan. Ang mukha ni Warnia, pagkatapos ng lahat, gumawa siya ng isang espesyal na membership para sa kanya. Kung tumanggi siya, parang medyo hindi makatwiran. Kaya kinuha niya ang VIP membership card, ngumiti at nagpasalamat. Pagkatapos ay inilagay ito sa kanyang bulsa. Sa oras na ito, tumingin si Warnia kay Charlie. Nag-alinlangan sandali, at medyo nagsalita na nakakahiya. Mr. Wade, bukod doon, mayroon akong malaking kahilingan. I wonder kung kaya ni Mr. Wade. Kabanata 400. Bahagyang sinabi ni Charlie, pag-usapan natin ito. Nagmamadaling sinabi ni Warnia, Mr. Wade, ang aming pamilya ay namuhunan ng higit sa 1 bilyon sa makikinang na club. Maaari itong ituring bilang isang medyo malaking proyekto. Natatakot ako na magkaroon ng anumang pagkakamali. Sana ay makatulong ka para tingnan ang feng shui at matigil na ang sakuna at magdala ng pagpapala. Sabi nga ni Warnia, medyo kinabahan siya. Hindi niya alam kung papayag si Charlie. Siya ay tumingin kay Charlie na kinakabahan sa kanyang malalaking mata. Bahagyang ngumiti si Charlie. Iniisip na ang Pamilya Song ay palaging maayos at loyal sa kanya. Bilang karagdagan, si Warnia ay dumating sa pinto ng personal sa oras na ito, at nagkaroon ng napakamagalang na saloobin. Kaya bakit hindi na lang pumunta at tingnan? Kaya, tumango siya at sinabi, kung ganito ang kaso, sasama ako sa iyo. Nagmamadaling sinabi ni Warnia, salamat Mr. Wade sa paglalaan ng oras sa iyong abalang schedule. Nasa baba ang sasakyan ko. Maaari tayong umalis anumang oras. Kailan ito para sa kaginhawaan mo? Sabi ni Charlie, gawin natin ngayon, para lang makita kung ano ang takbo ng club mo. Tuwang-tuwa si Warnia at nagmamadaling sinamahan si Charlie palabas ng may paggalang. Hindi nagtagal,
Huminto ang Rolls-Royce ni Warnia sa pintuan ng napakatalino na club. Matatagpuan ang Brilliant Club sa Jinke District, ang pinakamaunlad na lugar sa Ores Hill. Sinimulan ng pamilya ng Song ang proyektong ito ilang taon na ang nakalipas, at ito ay kamakailan lamang na kumpleto. Ang clubhouse na ito ay pinamamahalaan ng mga nangungunang domestic architect, at ang estilo ng dekorasyon ay nangunguna sa uso at lubhang maluho. Pagkahinto ng sasakyan ay agad namang lumapit ang isang waiter para buksan ang pinto, at lumabas sina Charlie at Warnia. Pagkababa, magalang na sinabi ni Warnia kay Charlie, "Mr. Wade, sundan mo ako." Tumango si Charlie, at sinilip muna ang harapan ng buong clubhouse. Ang panlabas na hugis ng maluwalhating clubhouse ay mukhang mayaman at kahanga-hanga. At ang marangyang kapaligiran ay nagpapakita ng bakas ng maharlika. Ang dalawang puting marmol na haligi ay inukit na may mga pattern ng dragon, na parang buhay at nakakatakot. Mula sa sandaling pumasok ka sa clubhouse, ang sahig ay natatakpan ng isang layer ng mga carpet na gawa sa kamay. Ang laki ng naturang lana na carpet ay halos 10,000 metro kwadrado. Para sa 1,000 metro kwadrado ng espasyo sa buong bulwagan. Ang pera na ginugol sa stall lamang ay 10 milyon. Magalang na sinundan ni Warnia ang kanyang tagiliran. Itinuro ang mga dingding sa paligid ng bulwagan na yon na 10 metro ang taas. At sinabi kay Charlie, "Mr. Wade, world-class ang mga mural na ito at mga kayamanan ng kultura, at ang bawat mural ay nagkakahalaga ng halos 10 milyon. Tumango si Charlie at sinabing, "May isang bansa sa Middle East na tinatawag na Abu Dhabi. Ang Engranding Mosque ay ganito sa kabuuan. Ngunit ang iyong pakikitungo dito ay tama lang. Walang ganoon kalakas na kulay ng relihiyon." "Oo, maingat na sinabi ni Warnia, kung tutuusin. Karamihan sa atin ay mga ateista, at hindi isulong ang napakaraming feudal na pamahiin. Kaya sinubukan naming iwasan ang mga estilo ng relihiyon at kultura noong idinisenyo namin ang club na ito mula sa simula." Pagkatapos nito, itinuro ni Warnia ang isang 10 metrong taas, napakalaking lampara na kristal sa kisame sa itaas ng bulwagan. Ang kristal na lampara na ito ay hindi lamang malaki ang sukat, ngunit napakaliwanag din, na ginagawa ang buong silid na parang liwanag ng araw, na may maliwanag na ilaw. Nagpatuloy si Warnia, "Mr. Wade, ang kristal na chandelier na ito ay gawa sa natural na kristal at tumitimbang ng 8.8 na tonelada. Nakuha ito ng pamilya Song pagkatapos ng maraming koneksyon at pagsisikap, upang makuha ito mula sa Europa, para dalhin ito dito. Espesyal na binubuo namin ito sa pamamagitan ng airlift mula Austria hanggang Ores Hill." Sinabi ni Charlie, "Sinabi ng Feng Shui na sa lahat ng lugar ng negosyo at lahat ng seryosong negosyo, ang hindi dapat masyadong madilim ang ilaw. Kung mas madilim ang liwanag, mas nakakaapekto ito sa Feng Shui. Kaya ikaw ay hinding-hindi makakatipid ng pera sa lampara." Tumango si Warnia at sinabing, "Mr. Wade, itatala ko ito." Pagkatapos noon, ngumiti si Warnia kay Charlie at sinabing, "Mr. Wade, hindi bukas ang itaas na palapag dito sa publiko, maliban sa pamilyang, ikaw lamang ang tanging pinakamataas na VIP, ang maaaring umakyat. Bakit hindi tayo pumunta sa itaas na palapag para tingnan?" Bahagyang tumango si Charlie. "Okay,